Sa isang liblib na sulok ng probinsya ng Quezon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang bukidin at sariwang hangin, lumaki ang isang dalagang nangangalang Ana. Mula pagkabata, ang tanging tunog ng pamilyar sa kanyang pandinig ay ang kalansing ng makinang panahe at ang malambing na tinig ng kanyang lola Nena na siyang nagturo sa kanya ng sining ng pananahe. Si Lola Nena na may mga daliring sanay na sanay sa paghawak ng tela at karayom. Siya ang kanyang guro, tagapayo at ang pinagmulan ng kanyang inspirasyon. "Ana, anak, tignan mo to," malambing na sabi ni Lola Nena habang itinuturo ang isang komplikadong tahi sa isang lumang baro. Ang bawat tahi ay may kwento. Ang bawat hibla ay may buhay. Ang pananahe ay hindi lang pandikit ng tela. Ito ay ang paglikha ng sining, pagbibigay buhay sa pangarap. Si Ana na nooy 6 na taong gulang pa lamang ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang lola. Ang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. "Pero Lola, ang hirap po. Ang dami pong tahi. Hindi ko po kaya." Ngumiti si Lola Nena. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Walang mahirap kung may tiyaga, apo. Tandaan mo, ang bawat malaking obra ay nagsisimula sa isang maliit na tahi. Kung magsisimula ka sa isang tahi at susundan mo ng isa pa at isa pa, hindi mo namamalayan na tapos na ang lahat." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ana. Mula noon, bawat araw ay ginugol niya sa pag-aaral at pagsasanay. Sa simula, puro tusok sa daliri ang kanyang inabot at ang mga tahi niya ay baluktot at hindi pantay. Ngunit sa bawat pagkakamali, naroon si Lola Nena upang gabayan siya, hindi kailanman nawawalan ng pasensya. "Hindi bale anak, ang bawat tusok ay aral. Ang bawat baluktok ng tahi ay paalala na may kailangan ka pang matutunan. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko." Pagpapalakas loob ni Lola Nena. Sa paglipas ng panahon, ang mga daliri ni Ana ay naging kasing bilis at kasing husay ng sa kanyang lola. Ang kanyang mga tahi ay naging tuwid at pantay at ang kanyang mga disenyo ay nagsimulang magkaroon ng sariling tatak kakaiba. Simple, ngunit elegante at laging may kaluluwa. Sa edad na 12, nakakagawa na siya ng sarili niyang mga damit at maging ang ilang damit para sa kanyang mga pinsan. "Ang galing mo, Ana! Parang gawa ng professional!" Puri ng kanyang tiya Rosa nang makita ang isang bestida na tinahi ni Ana para sa kanyang anak. "Salamat po, tiya. Si Lola po nagturo sa akin," sagot ni Ana na may bahagyang pamumula sa pisngi. Ang buhay sa probinsya ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Lumaki si Ana na may matibay na pundasyon ng sipag, tiyaga at pananampalataya, mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang lola sa bawat tahi at bawat pagsubok. Ngunit hindi niya alam na ang mga aral na iyon ay magiging sandata niya sa mga hamon ng buhay na darating. Paglipas ng ilang taon, ang simpleng buhay ni Ana ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Sa murang edad, naging isang dalagang ina siya. Ang kanyang anak na si Ben ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang pangarap na magkaroon ng sariling tindahan ng pananahe ay naglaho. Napalitan ng pangarap na mabigyan ng maayos sa buhay ang kanyang anak. "Kaya ko ito, Ben. Para sa'yo," bulong niya sa natutulog na sanggol habang hinahaplos ang malambot nitong buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa kabila ng pagod at pangamba. Ang unang taon bilang isang dalagang ina ay puno ng pagsubok. Kailangan niya magtrabaho sa bukid, magtinda ng gulay sa palengke at kung ano-ano pa para lamang may maipakain sa kanyang anak. Ngunit sa likod ng lahat ng pagod, hindi niya kinalimutan ang kanyang talento sa pananahe.
Sa gabi, kapag tulog na si Ben, kukunin niya ang lumang makinang panahin ni Lola Nena at sisimulang gumawa ng maliit na proyekto. Ana, pwede mo bang ayusin ang palda ko? Medyo maluwag na kasi. Tanong ng kanyang kapitbahay na si Aling Celia isang araw. Sige po Aling Celia, dalhin niyo lang po sa akin. Sagot ni Ana na may ngiti sa labi. Ang maliit na pahiwating na iyon ay naging simula. Mula sa pag-aayos ng damit, unti-unting dumami ang mga nagpapatahi sa kanya. Ang mga kapitbahay ay humanga sa kanyang husay at sa bilis ang kanyang paggawa. Ang bawat tahi niya ay malinis at ang bawat damit ay akma sa nagsusuot. Ana, ang ganda ng damit na tinahi mo para sa anak ko. Ang daming nakapansin. Sabi ni Mang Tonyo, ang tsuper ng tricycle habang inaabot ang bayad sa damit ng kanyang anak. Maraming salamat Ana, talagang may ginto ang kamay mo. Salamat din po Mang Tonyo. Masaya po ako nagustuhan niyo. Tugon ni Ana. Ang balita tungkol sa kanyang talento ay kumalat sa buong baryo. Mula sa mga simpleng damit, nagpapatahi na rin sa kanya ng mga barong, bestida at maging mga damit pangkasal. Ang kanyang maliit na bahay ay naging sentro ng pananahi sa kanilang lugar. Ang kita niya ay sapat na para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at unti-unting nakapagtabi siya ng kaunting pera. Lola, tignan niyo po, mayroon na akong naipon. Sabi ni Ana kay Lola Nena na nooy matanda na ngunit malinaw pa rin ang isip. Ang galing ng apo ko. Sabi ko na nga ba hindi ka bibiguin ng iyong talento. Sabi ni Lola Nena habang hinahaplos ang buhok ni Ana. Ano ang plano mo sa ipon mo anak? Gusto ko pa sana magtayo na maliit na tindahan Lola para mas marami po ako matulungan para po kay Ben. Sagot ni Ana. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Magandang pangarap yan, Ana. Suportado kita. Sabi ni Lola Nena. Ang mga salita ni Lola Nena ay nagbigay ng lakas kay Ana. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit para kay Ben, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling tindahan ay nagsisimula ng matupad. Sa loob ng 2 taon sa pamamagitan ng pagpupursige at pagtitipid, naipon ni Ana ang sapat na halaga para sa kanyang pangarap. Isang maliit na espasyo sa bayan malapit sa palengke ang kanyang nakita. Maliit lamang ngunit malinis at may sapat na ilaw. Sa tulong ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan, nilinis sila ang lugar. Pinunturahan ang dingding at inayos ang mga estante. Isang umaga, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, binuksan ni Ana ang pinto ng kanyang bagong tindahan. Tahi ni Ana. Simple ang pangalan ngunit puno ng kahulugan. Sa loob nakadisplay ang ilan sa kanyang mga gawa, mga bestida na may makukulay na disenyo, mga barong na may eleganteng purda, at mga casual na damit na may kakaibang design. Wow, Mama! Ang ganda! Sabi ni Ben na nooy 5 taong gulang na. Para sa atin ito, anak, sabi ni Ana habang niyakap ang kanyang anak. Ang unang buwan ay mahirap. Hindi pa gaanong marami ang nakakakilala sa kanyang tindahan sa bayan, ngunit hindi sumuko si Ana. Sa umaga, nasa tindahan siya, nananahi at naghihintay ng customer. Sa hapon, naglalako siya ng kanyang mga gawa sa mga kalapit na opisina at bahay. Magandang araw po. Subukan niyo po ang mga damit ko. Lahat po ito ay gawa sa kamay at may kalidad. Masiglang sabi niya sa bawat taong kanyang nakakasalubong. Ang kanyang mga disenyo ay nakakuha ng pansin, lalo na ang kanyang mga casual na damit na may pinaghalong traditional at modernong design. Ang kanyang mga customer ay humanga hindi lamang sa kanyang husay, kundi pati na rin sa kanyang pagiging professional at sa kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho. Ana, ang ganda ng damit na ito! Ang komportable isuot at ang ganda ng tela, sabi ni Binibining Luz.
Isang guro habang sinusukat ng isang blouse. Talagang may sarili kang estilo, ah? Salamat po, Binibini Luz. Masaya po ako na gustuhan ninyo. Sagot ni Ana na may ngiti. Ang tahi ni Ana ay naging sikat na sa bayan at mula sa mga simpleng damit, nagpapatahi na rin sa kanya ng mga damit para sa mga okasyon tulad ng mga kasalan at debut. Nakapag-hire na rin siya ng 2 katulong upang tumulong sa pagtatahi at sa pag-aasikaso ng tindahan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Ana. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan at ang mga aral na itinuro sa kanya ni Lola Nena. Bawat tahi ay ginagawa niya na may pagmamahal at dedikasyon na para bang ito ang una at huling damit na kanyang gagawin. Isang araw, habang nagbabasa ng isang magazine si Ben, nakita niya tungkol sa isang sikat na fashion designer sa Maynila. "Mama! Gusto ko rin maging sikat na tulad niyo," sabi ni Ben. "Kung magsisikap ka, anak, walang imposible. Basta gawin mo ang lahat ng may puso at huwag kang susuko sa mga pagsubok." Hindi niya alam na ang mga pagsubok na yon ay malapit nang dumating at ang mga ito ay magbubunyag ng isang matagal nang nakabaon na lihim. Ang pangalan ni Ana ay magiging sikat sa mga karatig bayan. Ang kanyang mga disenyo na pinaghalong tradisyonal at modernong design ay nakakuha ng atensyon ng mga fashion blogger at lokal na magazine. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon para sa isang regional fashion fair sa Maynila. Ito ang kanyang pagkakataon na ipakita ang kanyang mga gawa sa mas malaking entablado. Sa tulong ng kanyang mga katulong at ni Lola Nena na matanda na, ay nagbigay pa rin ng payo. Bawat tahi ay may kwento sa puso. Ang kanyang signature piece ay isang modernong Filipiniana na may kakaibang burda na tila nagkukubli ng isang matandang lihim. Sa fashion fair, ang kanyang booth ay dinumog ng tao. Ang kanyang mga disenyo ay umani ng papuri. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae na may eleganting tindig at matatalim na mata ang lumapit sa kanyang booth. Maingat nitong pinagmasdan ang bawat disenyo hanggang sa huminto ito sa Filipiniana. Ang tahi na ito, pamilyar. Bulong na matandang babae habang hinahaplos ang Buddha. Ang tahi ng kaluluwa. Matagal ko nang hindi nakita ang ganitong klaseng tahi. Kinabahan si Ana. "Magandang araw po. Ako po si Ana. Ako pong nagtahi niyan." Tumingin ang matandang babae kay Ana. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. "Ikaw, paano mo natutuhan ang ganitong tahi? Ito ay isang napakakomplikadong teknik. Halos wala nang nakakaalam nito ngayon." "Ang lola ko po ang nagturo sa akin," sagot ni Ana. "Si Lola Nena po." Biglang nalaki ang mga mata ng matandang babae. "Nena? Nena de la Cruz?" Tumango si Ana. "Opo, kilala niyo po siya?" Ngumiti ang matandang babae, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Kilala. Siya ang aking pinakamatalik na kaibigan at karibal ko. Ako si Elena Valderrama. Akala ko'y matagal na siyang wala." Nagtaka si Ana. "Karibal? Hindi ko po maintindihan." "Si Nena. Siya ay isang henyo sa pananahi, Ana. Isa siya sa pinakamahusay na designer sa Maynila noong aming kabataan. Ang kanyang workshop, ang hobby ng pangarap, ang sikat na sikat. Ngunit isang gabi, nasunog ang kanyang workshop. Nawala ang lahat ng kanyang disenyo, ang kanyang mga likha, at maging ang kanyang pangarap. Matapos nun, naglaho na lang siya. Hindi na namin siya nakita." Paliwanag ni Elena. Napatulala si Ana. Ang kanyang Lola Nena? Isang sikat na designer? Bakit hindi nito kailanman nabanggit? Ang kanyang lola ay laging simple, mapagpakumbaba
at hindi kailanman nagsalita tungkol sa nakaraan. Pag-uwi ni Ana sa probinsya, agad niyang kinausap si Lola Nena. Lola, totoo po ba? Sikat po kayong designer noon? Nasunog po ang workshop niyo? Tumingin si Lola Nena kay Ana. Ang mga mata ay puno ng luha. Ana, anak, ang nakaraan ay masakit. Ayoko nang balikan. Pero Lola, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit niyo po itinago? Tanong ni Ana. Natakot ako, Apo. Natakot akong balikan ang sakit. Ang apoy. Kinuha nito ang lahat. Ang aking mga disenyo, ang aking pangarap at maging ang aking kumpiyansa. Nagpasya akong kalimutan ang lahat at mamuhay na simple dito sa probinsya. Paliwanag ni Lola Nena, ang boses ay nanginginig. Ayoko ring madami ka sa aking nakaraan. Niyakap ni Ana ang kanyang lola. Naiintindihan niya ang sakit na pinagdaanan nito. Ang kanyang lola Ana ay laging matatag at puno ng pag-asa, ay mayroon palang malalim na sugat sa puso. Ngunit sa kabila ng sakit, nakita ni Ana ang isang oportunidad. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang sariling tagumpay. Ito ay tungkol sa pagbibigay katarungan sa nakaraan ng kanyang lola. Lola, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako. Tutulungan ko po kayong bumangon muli at ipapakita natin sa mundo na ang inyong talento ay hindi kailanman nawala. Sabi ni Ana, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Ang baluktot sa kwento ay hindi lamang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay ni Ana, kundi nagbukas din ng isang bagong kabanata sa buhay ng kanyang lola. Ang kanilang pananahi ay hindi na lamang paglikha ng damit, kundi ay pagbangon ng nakaraan at pagbuo ng isang pamana. Ang pagbubunyag ng nakaraan ni Lola Nena ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Ana. May galit sa kawalan ng katarungan at lungkot sa sakit na dinanas ng kanyang lola. Ngunit higit sa lahat ay may inspirasyon at determinasyon. Hindi niya hayaang manatiling nakabaon sa limot ang pag-asa ng kanyang lola. Lola, gusto ko pong buhayin ang habi ng pangarap. Gusto kong makita ng mundo ang inyong mga disenyo, ang inyong mga tahi. Sabi ni Ana isang gabi habang magkasama silang nagtatahi. Umiling si Lola Nena. Ana, anak, matanda na ako. Hindi ko na kaya at natatakot pa rin ako. Pero Lola, hindi po kayo mag-iisa. Magtutulungan po tayo. Ang habi ng pangarap ay hindi lang po pangalan ng workshop nyo. Ito po ang ating pangarap ngayon. Ang bawat tahi na itinuro niyo sa akin, ang bawat aral, ito po ay pundasyon ng ating gagawin. Pagpupumilit ni Ana. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting binuksan ni Lola Nena ang kanyang puso. Ikinuwento niya kay Ana ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga disenyo at ang trahedya ng apoy. Sa bawat kwento, nakita ni Ana ang lalim ng talento ng kanyang lola at ang sakit na matagal nitong kinikimkim. Nagsimulang magtrabaho si Ana sa isang bagong koleksyon na pinangalanan niyang ang pagbangon ng habi. Ang koleksyon ng pinaghalong mga orihinal na konsepto ni Lola Nena na muling binigyan ng buhay ni Ana at ang mga bagong disenyo na inspirasyon ng kanilang kwento. Ginamit niya ang mga lumang teknik ni Lola Nena tulad ng tahi ng kaluluwa at pinagsama ito sa modern pattern at tela. Lola, tignan niyo po ito, sabi ni Ana habang ipinapakita ang isang disenyo. Ito po ang version ko ng isa sa mga sketch niyo. Ginawa ko po siyang mas modern, pero nandoon pa rin ang kaluluwa ng iyong disenyo. Ngumiti si Lola Nena. Ang mga mata ay nagniningning. Maganda, Ana. Talagang may sarili kang galing, pero nandoon pa rin ang aking pamana. Hindi naging madali ang pagpapagamot sa trauma ni Lola Nena. Sa bawat hakbang, naroon si Ana upang suportahan siya.
Nag-imbita rin si Ana ng isang therapist na makakatulong kay Lola Nena na harapin ang kanyang nakaraan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang sigla ni Lola Nena. Nagsimula siyang muling magtahi, hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanilang pagmana. Nang ilunsad ang koleksyon na Ang Pagbangon ng Hobby, ito ay naging isang malaking hit. Ang kwento sa likod ng koleksyon ng pagbangon ng isang dalagang ina, ang pagtuklas na kalimutang henyo ng kanyang lola, at ang paggaling ng isang nakaraan ay kumalat sa buong bansa. Ang mga kritiko ng fashion ay humanga sa lalim ng konsepto at sa husay ng pagkakagawa. Si Elena Valderrama, ang matandang designer na nakakilala kay Lola Nena, ay naging isa sa kanilang pinakamalaking taga-suporta. Tinulungan niya si Ana na makakonekta sa mga tamang tao sa industriya at ibinalik ang reputasyon ni Lola Nena. "Nena, sa wakas, bumalik ka," sabi ni Elena habang niyakap si Lola Nena sa isang fashion show. "Ang iyong talento ay hindi kailanman nawala." Ang hobby ng pangarap ay muling nabuhay, hindi na bilang isang workshop na nasunog, kundi bilang isang brand na nagdadala ng kwento ng pag-asa, pagbangon at pamana. Ang mga damit ni Ana ay hindi lang nagpapaganda sa nagsusuot, kundi nagbibigay din ito ng inspirasyon. Sa loob ng ilang taon, ang hobby ng pangarap ay naging isa sa mga pinaka-popular at respetadong fashion brand sa Pilipinas. Si Ana, ang dating dalagang ina mula sa probinsya, ay naging isang kilalang sikat na designer. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at nakatuon sa kanyang pamilya. Si Ben, na isang binata na, ay naging kanyang kanang kamay sa negosyo. Nag-aral siya ng business management at tinulungan ang kanyang ina na palawakin ang kanilang imperyo. "Mama, ang dami na nating order para sa susunod na buwan. Kailangan na natin mag-hire pa ng mga mananahi," sabi ni Ben habang nakaupo sila sa kanilang malaking opisina sa Maynila. "Sige anak, basta siguraduhin natin na ang bawat mananahi ay may pagmamahal sa kanilang ginagawa tulad ng itinuro sa akin ni Lola." Si Lola Nena na nooy na sa kanyang huling yugto ng buhay ay nakatira na sa isang malaking bahay kasama si Ana at Ben. Sa kanyang mga huling taon, nakita niya ang muling pagbangon ng kanyang pangarap sa pamamagitan ng kanyang apo. Ang kanyang pangalan ay muling binigyan ng katarungan at ang kanyang mga disenyo ay ipinagdiwang. Isang hapon, habang nakaupo, hawak ni Lola Nena ang kamay ni Ana. "Ana, anak, salamat. Salamat sa pagbibigay buhay muli sa aking pangarap." "Lola, kayo po ang nagturo sa akin ng lahat. Kayo po ang inspirasyon ko. Ang tagumpay na ito ay para sa atin, para sa ating pamilya." Sagot ni Ana. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ang kanyang anak ay lumaki ng may pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang pinagmulan. Ang hobby ng pangarap ay hindi lamang isang fashion brand. Ito ay isang pamana ng pag-asa, pagpupursige at pagmamahal sa sining. Sa bawat damit na kanilang nililikha, nandoon ang kwento ng isang dalagang ina na hindi sumuko sa hamon ng buhay, ng isang lola na ang talento ay muling sumikat, at ng isang pamilya na pinatunayan na sa sipag, tiyaga at pagmamahalan, walang imposibleng pangarap. Ang kanilang kwento ay patunay na ang pinakamagandang tahi ay hindi lamang sa tela, kundi sa puso. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!